Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Philippine government side, but even on the US side. No? Ang sabi nila, the moment na magkaroon talaga ng armed attack against public vessels and aircraft, or even the Philippine Coast Guard vessel. No? At ang sinagot naman ito din ng Pangulong Bongbong Marcos, na the moment na mayroong isang Pilipino na mamatay as a result of this actions ng China, definitely the Mutual Defense Treaty will already be invoked. So, hindi naman natin wini-wish na mag-reach na tayo sa ganyang level. Kaya nga laging sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, the de-escalation efforts, the diplomatic negotiation, the peaceful settlement of our differences. Ito pa rin palagi ang priority ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is also the reason kung bakit tinatanong lagi ng ating mga kababayang Pilipino sa social media na ang Coast Guard ba hanggang publication of illegal activities na lang? Bakit hindi nyo i-water cannon? Bakit hindi nyo rin banggain? Ganyan. Ang tanong ko nga what is the strategic value na gagawin mo yan sa China? Na alam naman natin na kapag ginawa mo yung maliit na bagay na yan, i-amplify na naman nila. Sasabihin nila, kita nyo, Philippine Coast Guard, sila ang nang-water cannon talaga. Ang China kasi, ang hirap mong pakibagayan sa ganitong bagay dahil it's very easy for them to twist the truth. No? The same reason kung bakit, ang tanong, ang national government, ang Philippine Coast Guard, ang tagal magbigay ng statement, ang China, nakapag-post na sa social media, may pa-video pa. Kasi, for the National Task Force West Philippine Sea, sabi nga ni J. Eduardo Anyo, we just have to keep on telling the truth. And for us to make sure na accurate, tama, walang kasinungalingan ang statement na ibibigay natin, it has to pass through tedious process and vetting by different government agencies para siguradong lahat ng anggulo ng kwento, ng naratibo ay align at totoo. Hindi lamang natin ito obligasyon, no, sa ating mga kababayang Pilipino, but this is also a responsibility to the like-minded states na sumusuporta sa atin every time we release statement, no, na nagki-criticize and condemn ng aggressive actions of the People's Republic of China. Sir, update lang po dun sa mga barko ng China dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy pa rin yung pagdami nila. Siguro I think it's fair for us to say na ang Chinese Coast Guard deployment and Chinese Maritime Militia deployment has been constantly sustained. No? Hindi naman siya dumadami, but ililipat-lipat kasi sila. For example, ang Bao de Masinloc, at some point, tataas ang number of vessels dito. And then, kung magre-resupply tayo sa, in different areas, particularly Ayungin, tataas sa Ayungin, and then now in Escoda. Depende. But overall, it has a constant number of Chinese Maritime Militia, China Coast Guard, and even PLA Navy vessels. Kamusta naman po yung ating mga mangingisda, sir? Hindi po ba naaapektuhan sa agresibong aksyon ng China? Well, ang buong West Philippine Sea, iilan lang naman talaga dyan ang fishing area ng ating mga kababayang Pilipino. No? Of course, in Bajo de Masinloc, in Escoda, in Iroquois, in near the Recto Bank, no? Hasa-hasa show. But, of course, naapektuhan, especially in Bajo de Masinloc. But then again, under this administration, under President Bongbong Marcos, maliwanag ang pag-utos sa ating Pangulo. We have to make sure na every time na mayroong mangingisdang Pilipino na maglalaya, they should be monitored and documented by the Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para in those instances na mangailangan sila ng tulong, whether it is medical emergency or as victims of harassment ng Chinese Coast Guard, ay nandyan ang Philippine Coast Guard vessel or B-5 vessel. Thank you, sir. Sir, meron kasi tayong mga kababayan na grupo na kung tawagin mga DD list, inaano nila na bakit hindi na lang daw sundin ng gobyernong to
yung sinabi dati ni dating Pangulong Duterte na ibigay na lang daw yung dagat natin, yung West Philippine Sea sa China. Total, tubig lang naman daw yan at meron pa naman daw tayong Pacific Ocean para raw matapos sa tunggulo na to at wala ng Pilipinong masaktan. Alam mo, naiinis ako sa mga ganyang statement ng mga supporters ng nakaraang administrasyon at sa mga pro-China trolls na patuloy pa rin nagpapakalat ng maling impormasyon sa West Philippine Sea. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang salitang magkakagera na. Sa bagay, yan din naman ang palaging statement ni Pangulong Duterte nung nakaraang administrasyon. No? Kung kaya takot na takot ang mga kababayan natin ngayon with what is happening in the West Philippine Sea. Ang tanong ko dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte, na ganyan na siya ka-close sa nakaraang administrasyon sa administrasyon ni Xi Jinping, at they appear to be close buddies, no? Naisettle ba nila ang issue sa West Philippine Sea? Hindi pa rin naman. Mga isdang Pilipino pa rin natin ay patuloy na haras. Ang Armed Force ng Philippines pa rin ay nahihirapang mag-resupply. Ang Philippine Coast Guard vessels pa rin ay hinaharas pa rin ng China Coast Guard. So, hindi ko alam kung anong masasabi nilang foreign policy na mas epektibo sa kanila. Ang difference lang natin ngayon is that we are standing up for what is right and what is ours in the West Philippine Sea. We choose to publicize to the Filipino people what is happening in the West Philippine Sea. Nung nakaraan, may mga trolls din na nagsasabi, bakit nung nakaraang administrasyon, mas tahimik ang West Philippine Sea? Mas tahimik kasi walang impormasyon na lumalabas para malaman ng ating kababayang Pilipino. Tatlong insidente lamang ang inilabas nila. Una, yung FB Jimber incident ng 2017, ang water cannoning incident ng 2020 ng resupply boat, at ang 2021 Chinese swarming sa Julian Felipe. Ibig sabihin, sa 6 na taon na yon, meron pa din namang mga insidente, no? But it was not publicized. Pangalawa, ang tanong natin, totoo ba talagang magkakagera na dahil sa ginagawa natin ito? Sinagot ko na to di ba? Kung sigurado sila magkakagera, bakit hanggang ngayon wala pa rin naman, no? Pangalawa, how sure are they na magkakagera? Even Xi Jinping also has common sense, no? Na why would he even go to war over this? Siya nga nagsabi, tubig lang naman to. Bakit naman ang China makikipaggera kung tubig lang to? Di ba? Bakit gegerahin ng China ang Pilipinas kung sabi na nga ng mga trolls na yan, na tubig lang naman yan. Wala naman tayong dapat pag-agawan. So pangatlo, it goes to the question na, bakit natin hindi tindigan kung tubig lang pala yan? Pero para sa atin bilang Pilipino, itong tubig na to ang sumisimbolo ng Pilipinas. Ito lagi din yung nire-responde ko sa mga tao na nagsasabing, hindi naman kasi yan, hindi naman kasi yan issue ng lahat ng Pilipino Ang tanong ko dyan, nung nanalo si Carlos Yulo ng gold medal, tuwang-tuwa ang Pilipinas. Ang sabi kasi nila, ang West Philippine Sea, wala naman kasing kinalaman sa tiyan ng Pilipino yan di ba? Nung nanalo si Carlos Yulo sa Olympics, talagang tinindigan daw ng balahibo ang mga kababayan nating Pilipino. They are proud Filipinos. Talagang sa social media, maraming nagpuyat, maraming nag-comment, maraming natuwa. And, I mean, everybody, kahit siguro mga trolls, nagdiwang din dahil Pilipino sila at that very moment. Ang national identity natin bilang Pilipino, itinaas ang bandila natin sa Paris, France during the Olympics. United the Filipino people. The same thing ng mga laban ni Senator Manny Pacquiao, 'di ba? Nagkakaisa ang Pilipino, proud tayo lahat, proud to be a Filipino dahil tayo ay nire-represent ni Manny Pacquiao sa kanyang mga laban. Ang tanong ko ngayon, kapag teritoryo na ng Pilipinas, West Philippine Sea na, wala nang kinalaman sa tiyan ng Pilipino. Bakit? Si Carlos Yulo ba merong kinalaman sa laman ng tiyan din nila? Nabalatuhan din ba sila? Hindi naman.
It's because we are just proud that we are Filipinos, that Carlos Yulo received gold medal in the Paris Olympics. So, ang Pilipinas, yan ang nararamdaman natin bilang Pilipino. Ngayon, ang usapin ng West Philippine Sea, kung Pilipino ka, at ang alam naman natin na ang West Philippine Sea ay part ng Pilipinas, bakit hindi natin sabihin din na we support this because this is our territory? Kung ang passport mo, Philippine passport pa rin, regardless wherever you came from, whether taga Mindanao ka, Visayas o Luzon o Batanes, ang West Philippine Sea dapat nating tindigan. Yan ang hindi ko mag-gets eh. Bakit pag happy moments, proud tayong Pilipino? Pag West Philippine Sea, parang China. Pilipino ka ba? Parang hindi naman kasi atin yan. Alam mo, it's very disappointing, no? I went to visit different universities in different areas, Luzon, Visayas, Mindanao. And then before I start my lecture, I walk around and I ask the students, mga kabataang Pilipino to na nasa kolehiyo. Ang tanong ko, bilang isang Pilipino, tingin mo ba disputed ang West Philippine Sea? Alam nyo bang 9 out of 10 ng mga kabataang Pilipino, ang sagot nila ay oo? Diba? From the question itself, bilang Pilipino, tingin nyo ba ang West Philippine Sea ay disputed? Surprisingly, ang sagot nila, oo. Sabi ko, alam nyo, nalulungkot ako. But for me to demonstrate how you should understand this. Halimbawa ka ako, roommate tayo sa boarding house. Kinuha ko ang sapatos mo the following day. Alam mong sapatos mo to, unfortunately, suot ko na. Nung nagreklamo ka sa Dean ng Office of the Student Affairs, how would you feel kung sasabihin kong hindi mo to sapatos? Disputed na to. Di ba? Kung alam naman natin ang West Philippine Sea sa Pilipino, bakit hindi natin sabihin, sa Pilipinas yan. Pilipino tayo. Diba? Yan yung nawala na sa atin. We forgot that our national territory, that our maritime jurisdiction defined our own national identity. Kung ang mga kabataang Pilipino natin, ito ang tingin sa laban natin sa West Philippine Sea. How sure are we that we're going to sustain this? Kaya nga, sa transparency efforts ng National Task Force West Philippine Sea, isinasama na namin ang pag-iikot sa different universities and local government units para masabihan natin ang mga kabataang Pilipino, ang West Philippine Sea, atin ito, hindi to disputed. Dahil bilang Pilipino, dapat alam natin kung ano ang meron tayo.